Eto na ba yung sinasabing reckoning mga kadonatics? Bakit? Bahay ng mga Diskaya, kinalampag na. Natuto at atong mga taong tong mga kadonatics sa Indonesian community. Eto yung maganda mga kadonatics. Kinalampag na. Pero kulang pa talaga, may kulang pa. Dapat yung buong barangay dyan o buong distrito ng Pasig mga kadonatics, kakalampagin lahat ng ari-arian ng mga Diskaya mga kadonatics. At sana, hindi lang sa Pasig, kundi sa lahat ng involved ng korupsyon mga kadonatics sa flood control at iba pa, kakalampagin na yung bahay nila. Iluluth mga kadonatics kung pwede. Di ba? Looting. Kunin yung mga mamahaling gamit nila mga kadonatics kasi, first and foremost, hindi naman sa kanila yan. At alam nyo ba mga kadonatics, almost 1 billion yung bahay nila. What the? May ganyang bahay sa Pilipinas mga kadonatics. Diskaya lang. Eto, panoorin natin. Galit na ang taga-Pasig. Dapat pero kulang pa. Mga puso, yung mga militanteng samahan, pati na rin yung mga biktima ng pagbaha, ay nandito ngayon sa gate itong pamilya Diskaya. Yan, tingnan natin. Anong klaseng anong klaseng gate yan? Bakit na parang hinawakan na lang ni guard mga kadonatics para hindi matumba? Pati ba gate ni Diskaya substandard? Bakit ganun? Parang matutumba na eh. What the? Itong kanilang protesta ay bilang pagkutina doon sa sinasabi nilang matinding nakawan sa pondo ng pamahalaan para sa mga flood control projects. Sabi nga nila, habang yung karamihan sa mga Pilipino ay lumulubog sa baha, yung mga nakikinabang naman sa mga flood control project at nagbubulsa ng pondo ng pamahalaan ay lumalangoy sa karangyaan. Kasama nitong mga militante yung mga biktima ng pagbaha. At sinasabi nila dapat may managot dito sa ginawang pananalbahe sa pondo ng pamahalaan na dapat ay karamihan sa mga Pilipino ang nakikinabang. Ako si Jun Veneracion para sa GMA. So I think mga kadonatics, this would inspire other also mga kadonatics na kakalampagin din yung ibang bahay. Kasi sa Indonesia nga lang yan nangyari mga kadonatics, pero na-inspired yung mga Pilipino, di ba? How much more ito? May inspire talaga yung iba niyan mga kadonatics. Kaya let's see kung anong kaguluhan na naman ang mangyayari. This is it. Dapat kung may gulo man against sa mga corrupt na to, di ba? Ito yung bahay mga kadonatics. Ayan yan nga yun, yung kulay ginto na Ginto pa! building dito sa Pasig na napakasikat ngayon. Yan nga pala ang magkatabing napakagarang bahay at opisina ng mga Diskaya. Ito nga pala yung pinasok kaninang umaga ng mga taga Bureau of Customs para tingnan yung mga luxury cars ng mga Diskaya na nasa loob ng kanilang bahay. Subalit, halos wala na silang nadatnan at 2 sasakyan na lang daw yung kanilang nadatnan. Pero meron tayong nakikitang mga sasakyan dito sa loob ng maliit na garahe. Ayan 4 yata yung nasa loob na yan. Ayon sa ating pagkatanong-tanong ay nasa mga Diskaya din daw yung property na ito sa mga kamag-anak nila. Hindi lang pala yung 2 building na yan ang property ng mga Diskaya. Pati pala sa likod niyan, yung building na sa likod niyan, sa kanila din yan. May madidistinguish agad yung mga Diskaya mga kadonatics kasi gold pala yung kulay nila. Yellow. Ito dito sa likod ng kanilang bahay, mayroon ding itinatayong bago. At pag binaybay mo pa itong kalsada, mayroon pa sila ditong napakalawak na property. Kung mapapansin natin, ang loob nito ay mga heavy equipment. So dito nila nilalagay yung kanilang mga heavy equipment. Can you imagine? Contractor ka lang tapos may ganyan ka. Grabe. Daig mo pa ang presidente. Di ba?
At makikita natin dito sa malaking billboard na St. Gerald Construction, yung nakasulat. Kung taga Pasig ka, hindi na ito bago sa'yo dahil matagal naman na sila nag-i-exist dito at alam na alam ng mga tao ito. Yun lang, dahil sa controversial sila ngayon, ay nakatutok ang mga mata ng bawat Pilipino sa kanila ngayon. Nasa almost 1 billion yung bahay ni Diskaya, mga kadunatics. Can you imagine? O, panoorin natin to. Tara po at samahan niyo akong pasyalan ang palasyong bahay dito sa Pasig ng pamilya Diskaya. Yan. Sila po ay mga apu-apuhan ni Herodes. Ayan po, nandito na tayo sa bungad ng bahay nila. Napaka-elegante. Papasok na po tayo. Ayan, makikita niyo po. Talaga ng mga milyon-milyon ang halaga ng laman ng kanilang bahay. Ang bahay po na ito ay kumulang humigit sa 1 bilyon ang halaga. Galing po yan sa pera ng bayan, sa pera ng mga pobreng Pilipino, sa mga tax po natin. Nanggaling lahat yan. Tama, kasi kung kontraktor ka lang, tapos may isang almost 1 billion house ka, ay something is wrong, mga kadunatics. That is corruption talaga. Grabe. Hindi man lang silang mahiya, mga kadunatics, na one day, mamamatay yung mga taong yan. Babalik kayo sa lupa, kahit 1 sentimo, hindi nyo madadala. Kaya sabi nga sa kanta na, hindi mo madadala sa langit yan. I really like that song, mga kadunatics. Hindi ba nila naisip yan? Kasi grabe, ganyan na mga demonyong pag-iisip actually, no? Hindi na nafe-feel ng guilty, mga kadunatics. Talagang, the only option, mga kadunatics, ay bitayin na lang talaga mga ganyang tao kasi hindi nakukonsensya, wala nang awa, mga kadunatics, yung mga ginagawa nila na tulong ko, no? Nako, only for clout na lang. Di ba? Ay, nako, kawawang Pilipinas. Hindi malalantad to, mga kadunatics, kung hindi nag-flooding. Di ba? Eto, isa-isa na sila. God is really alive, mga kadunatics, during these times. Pinakita niya, in-expose niya, mga kadunatics, ang kagahaman ng mga taong to. Comment down below, mga kadunatics, babasahin natin yan. God bless you at ingat palagi, mga kadunatics. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.